afternoon, good morning, good day. Welcome back sa ating episode 49 ng Lilac Lounge, the podcast. This is our first episode for the second season of the Lilac Lounge, the podcast. We are with Mr. Jimmy Barco in absence of Mama Grace. So, i-welcome po natin ang aming guest, si Mr. Jimmy Barco, ang esposo ni Mama Maria, ang aming guest co-host for today's episode. Hi, Tol! Yan, totoong may mic ka na, may slot ka na, in 4 squares, you have the 1 square. How is it for you? Side comment lang ako. Thank you. Side comment, bukod sa nasa side ka, no? Oo nga. Kaya nga side comment eh. Good evening sa inyo, sa mga followers ng Lilac Lounge. Yes. Batiin mo yung mga kasama mo sa munisipyo, Tol. Oo nga, no? Binabati ko mga kasamahan ko sa munisipyo. Hi, Louie. Uy. Ali and Atiling. May special mention. Si Lori, yung aking apat na kaibigan niya. Mga friendster niya. Mga ka-opisina ko. Tol, today, ano ba ang ating topic today? Ang topic natin, yung tungkol sa mga road sign. Road signs, road rules, yan. Road sign dito sa Pilipinas or sa ibang bansa. Yeah, bilang magaling na driver si Papa Jim, ang pag-uusapan natin for today's episode is road signs. Hey. Diyan, may pa-quiz ako. Pascan na lang yung QR code sa mga cellphone niyo before we start. Game na? Game. Okay. Game na. 3, 2, 1. Question, ayan. What is this road sign? No entry. Talaga sinasabi, pwedeng i-point. Sagot ka dyan sa phone mo. Ayan, naman eh. Wait lang. Sagot. Ang bagal ng ikot lang ng ikot. Sa akin din, Nay. Ganun ba talaga? Correct. Next. Para ko yung tama, pero I think yung unang pumintot. Nice. Yung mataas na points. Okay. Next. Yung Okay. red is come back anytime. Blue, up and down ahead. Yellow, two-way traffic ahead. Ay, mali ako. Ang sagot ay two-way traffic ahead. Okay. Para tumama? Si M. Si Mama M. Galing talaga ang driver to si Next. Sweet lover. May boobs na ako niyan. Naku, hindi ko maano. Mountain ahead. Yellow, humps ahead. Blue, move if you have bra. Green, uneven road. Mali. Iba rin. Humps ahead yan eh. Oh, dear. Green yun, green. Ang sagot ay uneven road. Yes. Uneven? Oo, alam mo, hindi ko nabasa yung uneven road lang ang nabasa. Yung bra, kita ko. Move if you have bra. Okay. Next. Galing, Wow. Driver talaga. Hot ka na. Oh, yes. Okay, next. What is this road sign? Yan. Kumabasa. Red and black cars cannot cross. Yellow, cars not allowed. You don't know. Blue, no overtaking. Green, give way to overtaking vehicles. Gagaling. Ang gagaling. O sige, kwentuhan natin. Tatandaan mo to, nung Ilocos tayo. May Ayoko ng away, ha? nakita kaming ganyang sign sa daan. Ako, si M, si Warren, si Wilson, si Ara. Tapos tinanong, syempre si Sir Wilson nagtanong, sabi niya, ayan, ano yan? Ano yung road sign? Syempre, anong kalokohan ni Ara? Anong sabi niya? Bawal magsabay ang red at saka pulang kotse. Yun. Next. May point naman. Ba? Oo. Madali lang to. Red. Tagal sa akin to. Hindi ko mapindot. Ay, ang bilis. Yun. No parking. Siguro naman, obviously, no parking. Alam natin yan. Iba, Ba't ang bilis na pagpipindot, nag-3, 2, 1 pa lang sa amin bago pa kami magsumagot. Ganun na naman. Internet nyo to. Ayan. Red. O, Timo, 3, 2, 1. Ngayon lang kami pipindot. Galing. 3, 2, 1 pa kami. Mali. Ano ba yan? Speed humps ahead.
Ayan, tama. Mm. Speed humps, yun yung may humps. Yung isa lang. Yung Ah, dalawa, Mm. yun yung ano, yun yung kanina. Uneven. Yung isa uneven. lang, speed humps ahead. Na Oo. mastectomy na yung isa. Warning, madadapa. Ayusin. Be ramp ahead. Okay, next. Red, Uy, hindi ko mabasa. Pinagpala ka? red mining ahead. Bago pa makasagot, ayan, ngayon pa lang kami sasagot. May second. Palaka. Blue, Grabe. road work. Galing. Oh, this one, sobrang easy. Red, Oo. to the right. Yellow, right way. Ang galing. Bilis. Ay, ano yun? Right To turn the only. right. Turn right Ay. ahead. It should be Mali ako ng ano. Oo. Tingin ko right. Oo. Right turn See? only. Ano siya? Parang warning sign siya habang malayo ka pa na turn right ahead. So, iba yung right turn only. Oo. Move to the right siya. Ano sagot niya? Turn right ahead. Di ba yung right turn only? Nandun ka na sa mismong ano, hindi siya warning sign. Nandun ka na sa Okay. mismong intersection or something. Ganon. Turn right ahead, yon. Red, horny not allowed. Grabe, ang ganda ng horn, no? Meron pang, ano sa ilalim? May ano? Bawal daw malibog. Ganun ba yun? Next. Okay. Alam mo yan. Red, Alam ko yan na ano. Oo. yellow, slippery road ahead. Yan, correct. Tama naman kay lahat. Red, no pedestrian allowed. Yellow, No bawal. dancing. Ay, ano yun? Pabira yan. Alam ka naman, bawal ang kalbo. Hindi nagsulat sa yellow, mama. Bawal ang kalbo. Bawal kalbo! Kaya matatandaan kita pag nakita ko yung sign na yan. Hindi ko talaga mabasa yung iba, promise. Pambihira. This one. Nanguhula na nga lang ako. This one, madali lang yan. Red, Ay, oo. no counterflowing. Yellow, no U-turn. Blue, pag iniwan ka, wag nang balikan. Ayun lang, no? Perfect. Yun, diamond yan. This one. Ano Red. yun? Red, do not enter. Yellow, look and listen. Blue, stop sign. Ba, nag-iisip? One, perfect. Stop sign. Galing talaga ni Nay M. Iba, ano na. Diyos ko, hindi ka makakapasa rito na eh. Pag ano. Correct. Oo nga, kailangan yung magaling ka, theory no? test. Same din. Yes. May weakness din yan, hayaan mo, ha? Sarap yung pinto. Okay, this one. Ayun. Red, pedestrian Ayan, crossing ano siya? ahead. Yellow, children crossing. Mali. Tumawid Tumawid pag lang may kay mama. mama. Tumawid lang. Mali! Si Jayden naman eh. Children crossing yan. Eh kaya nga, mali. Ba't yun ang pinindot? Tumawid lang pag may mama. Uy, palisan. Yes. Oo, so, 40 na yun. Pang third. First. Bronze pa rin, Congratulations. naka-bronze. O siya, may premyo akong humps. Okay, I'll stop na from here. Ang galing. Mabanggit ko lang, para lang sa information ng mga nanonood. Kasi naalala ko sinong sa driving kami dito. Talagang ano, may klase, 20 classes. Mm-mm. Kung ano ka pa nga, 40 classes. Mm. Ano yun, every 2 hours yun, 2 hours and 2 hours. Mm-mm. And then, so bago ka sumabak talaga sa practical driving, meron kang talagang pag-aaralan, meron pang book ng mga signs, ng mga road signs. Yun, tapos may actual pa, iba pa yung sa ano nga. Anyway, so para lang sa umpisa natin, mabanggit ko lang, may 3 klase ng mga road sign. Number 1 is to give us warning, Correct. diba? Yung mga nakikita natin na kung ano dapat ingatan or Mm. sinasabihan tayo para maging aware tayo. Mm. Second is to inform na eto yung daanan, kakaliwa ka rito, 100 meters ahead. And yung pinaka-importante is yung instruction. Di ba may mga road sign na hindi ka nabibigyan ng option. Kumaliwa ka rito. Correct. Yun. So, Correct. ito yung 3 klase ng mga road signs na makikita natin sa daanan. Mm. Bumabagsak yun sa 3 kategorya na yun. Uy, nakuha ako. Inuutusan, sinasabihan, ini-inform. Di ba sabi mo parang attend ka ng classes? Whether marunong ka na mag-drive or... Oo. Kapag may lisensya kang professional, 20 classes na lang. What do you mean? Hindi, kasi Bawas. kunyari ikaw, may lisensya ka na Oh. dito for example sa Pilipinas. Ibig sabihin, international license mo 20 na na lang. yun pagdating dyan. 20 classes.
bawas ka kapag may Okay. naipresenta ka ng lisensya from your country. Mm. Pero kung first time mo, 40 classes bilang first time mo Parang mag-aaral. student sa atin, ganon. Yes. Okay, Oo, okay. mas marami sila. Dito naman, kapag conversion ka, same lang din naman. Ang difference lang, kapag yung baguhan kang driver dito, dadaan ka muna, ang tinatawag dito parang learner, parang student sa atin. Dadaan ka sa Mhm. learner, so may klase ka din dapat. Pag conversion naman ng lisensya, kapag, kunyari ako, di ba, galing sa Pilipinas, pwede ko pa siyang gamitin, kunyari, bago pa lang akong dating, pwede ko pa siyang gamitin for a year, yung license ko. May So, grace period. 1 year ginamit ko yung Philippine license ko pa. Tapos, after doon, pwede mo na siya i-convert. So, usually, yung mga Pinoy na pupunta rito, ginagamit pa nila yung 1 year kasi sayang nga naman, di ba? Meron ding exam na office din, pero walang nakasulat sa gilid. Di ba, mga LTO natin meron. Ah. Yung hahanapin mo na lang kung ano yung ano, Yan, theory test sa amin. Tawag theory. yan. Yan. Di ba, sa atin naman kasi, meron din naman. Pero di ba, hindi mo naman kasi hindi naman sineseryoso. Dito kasi, pinag-aaralan mo talaga. Kasi hindi ganun kahaba. Parang I think 25 questions lang. Mm-mm. So sa 25 questions, lahat dapat pag-aralan mo kasi hindi mo alam kung anong lulusot dun sa 25 questions. So kailangan pag-aralan mo rin pa rin talaga siya lahat. After doon, saka ka magsischedule nga, tama. Magsischedule ka ng practical. Mahigpit, Road driving. oo, no, mahigpit yung ganyan dito kasi Sa amin din. mahigpit, ang daming hindi Oo. nakakapasa ng ganun. Kasi Oo. ang tinitingnan, di ba sa atin, ang usual, yung use ng mga side mirrors, ng rear view mirror, Yes. di ba gaganyanin mo yan? Dito dapat OA Yes. ka. Yes. Bukod sa Correct. sides, hindi pwedeng ganyan ka, hindi Yes. pwedeng glance lang. Oo. Daw talagang OA yan mo. Kasi Dapat masisita ipapakita mo ka. sa nagtetest sa'yo na Mm. ini-emphasize mo talaga na tiningnan mo yung ganon, Yes, yung oo. rear view. Even Mm. yung pagsakay mo, may routine eh. Yes, correct. May siya parang may number siya parang Mm. unang-una mong gagawin pag upo, Correct. ayusin si Seatbelt. seatbelt, Yeah. ang steering, and Mm-mm. then yung mirror, Mirror. 'di ba? Tama. Talagang ano mo, tiningnan mo. 'Yun. Kasi pinupuntuhan nila Mm-mm. bago ka makapasa na Yeah. ginawa mo yung mga ano na 'yun. Dito, kakantsawan ka naman dito. Yun Sasabihin nga. sa'yo, tatlo na ang salamin mo, lilingon ka pa. Actually, oo, Sasabihin, totoo yan. tatlo na yung ano mo, kailangan po ba limingon? Sabi, napakahina mong driver. Kasi diba driving school ako dyan sa atin. Ah, Ganon din ang turo. Kasi gamitin mo yung mga side view mirror mo. Make use of those na available na. Mm. Hindi Mm. turo sa atin yung lilingunin mo. Hindi ganon Oo. Iba Oo. yung turo sa atin. Oo. Ang turo Kasi sa ang atin, dami mo na, May blind spot tayong oo, tinatawag. oo. So, kasi parang kaya, ganon. Kaya sabi ko, ay, teka, diba? Kasi sabi, ganito ang sinabi sa driving school, ganito ang gamitin mo, ganyan. Hindi, kapag dito ka, o yan mo. Kahit mabali ganun. yung leeg mo, basta lumingin ka ng todo. Oo. Sa atin, Oo. tama, ganyan nga ang sa atin. Parang gamitin mo yung mga mirrors na available sa'yo. Tama naman dapat mahigpit. Kaso dito, minsan may Nakukuha sa mga lagay. nakukuha nga sa mga ganoon. At Halos napipeki pa. siguro 90% or more than or ganoon. Ganon nangyayari. Yeah. Parang bihira na yung mga yung talagang umaano, baka wala nga eh. Yung gumagawa ng ganong katulad niyan sa ibang bansa, yung ganong kahigpit. Kasi mga driver ngayon dito halos natututunan mo lang sa ano na, pag sa road na. Pag Oo. nagda-drive ka na, no, mo pala malalaman yung mga, umaga, ano na, mismo, ano na, on the spot mo na Hmm. malalaman. Yung pala yung road sign na yon, yung pala yung mga ano na yon. Yes, correct. Or kung kailan ka pa Natatandaan mo ba mahuhuli. kung paano ka nag-practical from student to non-pro? Ako, nag-exam ako, ano lang ha, meron ng tip sa amin kung ano sagot. Hindi, Ah. practical exam. As in, Practical, nagda-drive nag-drive ka ako talaga. ng jeep. Mm. Sa, meron kaming ano ng jeep. Pero, yung sumunod sa amin, kasi sinakay kami, bawas 10 kami. Parang ano noon eh. Siguro yun nung time na yon kaya mahigpit. Baka andoon yung, hindi ko alam kung bakit. Yung iba naman kasi hindi naman ginagawa yun eh. Pero nung time siguro ako from non-pro to professional, nagulat ako, kala ko wala nang practical. Mm. Sabihin parang diretso na lang, bibigay na sana sa akin yun no, pagkatapos ng yung mga requirements na binigay ko. Pero inano kami, sinakay kami sa sasakyan, tapos pumunta kami doon sa practice, yung sa mga may practice na sila, location. Mga 10 kami siguro or lower sa Mm. 10. Hindi ko na matandaan kung ilang kasi eh. Pero mga halos 3 lang kami o 4 kami. Pagkatapos, ano na, yung iba hindi na pinag-drive. Mm. Ako na okay lang ako kasi nagda-drive na nga ako eh. Kaya
Okay lang. Yun ang difference, Jim, kasi tatandaan ko din, yung time na nag-practical exam din ako, parang doon lang din sa loob ng LTO, kung saan man, Oo, kung saan. May yung compound lang ma- sila na doon ka lang Oo. iikot. Parang 2 ikot lang ang ginawa ko. Oo. May ano lang sila, parang may mga markings doon. Pero papaikutin ka lang, sasamahan ka lang, papaikutin ka lang. 'Di ba? Ang laging sinasabi before, pinakamahirap mo nang gagawin yung dapat hindi ka mamatayan ng makina doon sa Oo. bridge. Yun lang ang pinakamahirap that time. So parang hindi nga ganun ka-comprehensive yung ginagawa sa atin na exam. Unless dito, sa labas ka papalabasin. Wala dito yung parang iikutan mo lang na ganun. Dito, Oo. palalabasin ka sa kalye talaga. So makikita talaga nila kung hindi mo kaya mag-drive or pwede. Di ba pag kumuha ka ng license dyan, ang dami nating sinasubmit kung ano-ano. Pinoy na tayo ha. Filipino na Mm-mm. tayo. Mm-mm. Dito, mag-convert lang kami ng license. Ang hiningi lang sa amin, yung old license mo, Philippine license, parang katibayan lang. May driver's license ka na before. Pangalawa, kailangan lang nila ng identity mo, which is yung passport. So, dalawa lang ang hiningi sa amin. Ang dali, di ba? Kaya, di ba minsan makikita nyo, may mga, kunyari, may mga vloggers na nag interview ng mga drivers, tapos nagpapakita, tinatanong yung mga road signs, hindi alam. Di alam nga. Ay, malungkot Kasi yun. natututunan nga lang minsan, saan na kung kailang, kung napag-uusapan lang o mahuhuli o matatanong lang o kaya makikita nila yung mga sign, no lang Mm, nila malalaman yung sign na yon. correct. Through common sense or through experience na lang, hindi yung talagang learning na nag-exam ka or ganoon. At tas ang mahirap pa doon, kunyari, alam nila kung anong ibig sabihin nun, pero yung tamang explanation dun sa road sign na yun, hindi na alam. Kasi ang problema rin sa atin sa Pilipinas, hindi rin ganun kagamit yung mga road signs. Katulad yung mga no parking signs. Wala kasi tayong proper markings. Yun yung pinag-usapan namin ni Jan lagi. Sabi ko, kung meron something na ano, dapat yung mga road markings natin visible talaga. For example, yung road markings, di ba minsan pag nahuli ka, pwede mong palusutan, hindi ko po nakita. Wala pong nakalagay na no parking or wala po sa ano, saan po ba? Natatakpan pala ng banner na kung saan natin na poste. Pero dito, kung may yellow mark yung gilid, may pinturang yellow, ibig sabihin no parking at all. Automatically, basta naka-yellow yung gilid mo, bawal ka mag-park sa gilid. Yun ang mahirap sa atin kasi yung mga road markings natin hindi ganun ka-visible. Tsaka hindi tinitingnan ng mga driver usually. Kumbaga sa atin, parang may maryado ko na ang daan eh. Hindi nga sinusunod sa atin mga speed limit din eh, di ba? Speed limit, hindi na susunod dyan. Ay, Siguro hindi rin consistent kasi yung panguhuli. O konting Yes, tama enforcer, ka dyan. pinag-e-enforce siguro din. Mm-mm. Hindi consistent. Kung Mm-mm. kailan lang gusto nila manghuli, noon lang manguhuli yan. Correct. Noon lang magta-timing na ano, ganoon. Oo. Kung magustuhan lang nila, hindi consistent yung panguhuli dito sa ano. Yun siguro ang magandang gawin. Dapat consistent. Siguro yung magandang gawin ng Implementation din, ano? implementation, oo. Laging may manguhuli. Mm-mm. Siguro subukan nila lang mga isang buwan, 1 month na laging ganoon. Yung talagang consistent everyday. Kasi ang mga Pinoy mahusay, isang araw lang yan. Kinabukasan wala na yan. Mm. O di, wala din. Uulit-ulitin lang yan. Sabihin, hindi madidisiplina yung mga driver. pag uwi ako sa Pilipinas, pag nagbakasyon ako, ang challenge sa akin at saka yung worry ko pag nagmamaneho. Kasi nga kami rito, nahiratin na kami, na disiplinado at saka ang linya. Talagang nag-stay kami sa linya. Ang Yeah. problema diyan una, wala nang linya. Tapos singit-singit pa. So paano yung talagang, alam mo yung sanay kami na disiplinadong pagmamaneho, and then yung katabi namin hindi alam ang disiplinado. So Mm. natatakot ako diyan, kaya pag ako nauwi minsan, uutos ako sa bulldog. Mas gusto ko na siya na lang magmaneho para hindi ako stress. Mm. At saka yung mga road sign na ano, hindi naman din sinusunod eh. Mm. So paano naman yung mga sumusunod na okay, mag-menor kasi liliko ka. Eh paano naman yung nasa likod mo ang bilis-bilis, nag-menor ka, babanggaan ka pa. Maibahagi ko lang ano, dito sa UAE, kaming mga Filipino ay isa sa mga pinakamasunuring lahi pagdating sa pagmamaneho. And madagdag ko pa, dito kapag ang mga sasakyan second hand, kapag nilagay sa description, Filipino-owned, well-maintained, pag alam nilang Correct, Filipino, mas totoo naman. madaling mabenta. Totoo naman. Tama Kasi ka alam dyan. nilang malinis. Correct, correct. Oo. Alam mo, tama Yun. yan. Observation din namin yan. Sabi na, Mm. kasi dito, maraming Pinoy na masyadong proud. Ah. Makikita mo yung pag Pinoy yung sasakyan, may sticker pang bandila, yung mga ganon. Yes. Mga ganon. So, nakita namin, sabi namin yung difference. Tingnan mo yung mga Pinoy dito. Ang pinipili talagang mga sasakyan. Kasi minsan talaga, yung kanyari, bago ka pa lang dito. Minsan ang gusto yung, ano, ako na lang, second hand ka na muna. Kasi syempre, Mm. nag-start ka pa lang.
Pero yung second hand na bibili nila, maganda, maayos pa rin. Hindi yung parang Yes. kung ano, kung basta may masakyan lang. Kasi karamihan nga dito, marami ding mga, yung parang galing Japan, ng mga Mm. second-hand cars. Pero ang mga Pinoy, dahil nga siguro nasanay din siguro sa Pilipinas na ano, na dapat, Napansin mo ba puro Honda gamit ng mga Filipino? Diyan din ba? iba-iba na rin kasi halo-halo. Iba-iba, Kaya okay. nga hindi mo makita na rin dito. Kaya yun ang sabi namin, hindi mo makita kung ano yung dominant car dito. Kasi Oo. dahil talagang halo-halo na. Hmm. Galing-galing Dito pa. kasi, pag Honda, Filipino. Pag Mm. Toyota, Indiano. Oo. Oo. Mga ganyan yung iniisip nila. Kapag BMW, mga Ehipto, mga ganyan, mga Mm. Arabic na ano. Mm. O syempre, pag mga lokal dito, ay mga ano na yan, mga Range Rover na yan. Mga Modelo, mga G-Wagon na model yan. cars. Oo. 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 Syempre, pag mga European, syempre BMW yan. Correct. Mm. Mga mamahaling mga Peugeot, mga ano, mga Tesla, ganyan. Mm. Pag mga tipong mga ano naman, syempre, doon sila sa American cars. Sa GMC, sa Ford, Oo. Mm. sa Chevy. Yun. Pero pag ang Pilipino, Honda talaga. Kasi alam nilang matibay ang Honda. Yun ang lagi nila. Yes. Matibay ang Honda. Yes. What are the most violated road rules? Dito sa amin, yung sa pedestrian dito. Yung pagtawid, yung jaywalking. In fairness, talagang may naggaan talagang jaywalking. Bakit? Hindi naman mga Filipino, pero yung mga ibang lahi, na andyan na ang tawiran. Ewan ko lang, kasi nga may grocery sa kabila, may grocery, tatawid. Gusto nila tapatan. Pag na-champion sila, 400 dirham yun eh. Pero bakit So, ano? mga, Parang, bakit lagi silang ganyan? Bakit lagi mga nababayad? tamad. Ah, Mga tamad. Hmm. Hindi naman din mga Filipino lang. Kumbaga parang ano, dito sa Riga na area na puro maraming tao. mm, Kesa nga lumakad pa ng bahagya doon, maghintay ng signal, tumatakbo na, tumatawid. okay. Although risky yun. Although, teka, ang isa pa rito, hindi naman siya sa totaling ah, Mm. violated kasi before, yung jumping sa red light, mura lang ang charge, mura lang ang fine, 800 dirham lang. Mm. Kasi ako mismo, ginawa ko, parang gusto ko lang i-check kung talagang merong camera doon sa ano na yun, sa Jumping, meaning signal. sa atin is beating the red light. Ganyan. Beating the red light Ah, dyan sa ah, Pilipinas. ah, Dito, ah. jumping on red light Mm. dito. Anyway, so Ganoon. ginawa ko, sinubukan Galing no, ko, jumping on red light. Paano yun? yung ano, ayun ang tawag nila Oh, eh. jumping red So, light. naka-red na, bumanat pa rin ako. Tol, 800 dirham, tapos impound ang sasakyan. Kung ayaw mong ma-impound, bayaran mo 100 dirham per day. So, yun, okay pa. Ngayon kasi, like 3 years ago, inimplement ang 50,000 dirham kapag nag-jump ka sa red light. Mhm. So, ibig sabihin katapusan na ng buhay mo, saan ka kukuha ng pang-fine, tapos black points ka pa. Dito talaga, pagdating sa mga ano, disiplinado talaga ang mga tao, lalo't napakaraming fines. Oo. Sobra, kahit satellite, abot ang fines. Kasi Yung, sa inyo yung consistent. linya, Consistent siguro consistent tol. talaga. Yung Consistency talaga. implementation, magugulat ka na lang, 'di ba? 'Di ba halimbawa sa parking, halimbawa sa kalye, Mm. 'di ba may Mm. magpo-pull out, magpo-pull over ng ano, ng sasakyan. Syempre, aabangan mo para makuha mo yung slot. Mm. Mm. Oo. Maniwala ka tol. Sa likod mo pag na-tsempuhan ka ng pulis na nasa likuran mo siya, hindi yan mag-iilaw para madilim hindi kita. Mm. May magme-message na sa'yo SMS, may charge ka na ng 400 Di dirham. ba? Kasi Ganoon. obstructing. Mm-mm. Yun. Maraming fines talaga rito. Kaya minsan nakakatamad na rin talagang magmaneho. Hindi na siya practical. Dito sa amin, siyempre halos ang daming violation dito. Ang daming, kaya hindi mo masabi kung anong siguro ba yung no parking. Yun Yung ang siguro ang pinaka-common. Oo. Correct. ano dito, common dito kasi ang dami talagang siguro walang may parking o kasama miski sa ano kaya ang daming ano dito ang matawag doon na tow o what or kaya inimplement din dito sa Imus no parking pag yung mga ano ba tawag doon yung ano siya Helmet ah. Ay, ka-clamp. clamping Oo. oo na implement na dito yung clamping na ano Mm. miski Mm. sa ibang lugar din dito sa Pilipinas yun ang pinaka sigurong ano kasi marami yun ang nababiolate sa ibang lugar yung no parking kasi sa dami ng sasakyan na siguro kaya hindi wala naman ng ano, hindi consistent yung panghuhuli. Kaya ang mga tao sanay na parking dito, parking doon. Kaya kasama na rin at kaya may traffic. Kaya siguro din sa ano, ang Hindi, traffic din dito. katulad nung sabi ko kanina, kasi wala pa tayong proper road markings. So Mm. ngayon, Mm, minsan kasi possible na, sabihin correct. natin 50% ng mga ganyang nahuhuling no parking, hindi na alam na bawal pala doon. Oo. Tama. Kasi walang Correct. Oh. nakalagay. 'Di ba parang, Mm. yun ang Correct. sabi namin dito,
kahit libre yan, basta yellow yung mark, Oo. walang magpa-park doon kasi alam na bawal talaga doon. Correct. Sa amin Tapos, din. pag Takot. nakalagay na kunyari, bus stop to, hindi ka Oo. pwedeng magbaba or magsakay doon. Mag-load Kahit and walang bus unloading. pa. Correct. Kasi Pero alam mo Correct. dito, 'di ba in-implement na nga yung ganyan. Hmm. So may mga road sign na meron ng mga no parking sign. Ang dami pa rin nahuhuli. Kasi hindi pa rin nila Nasanay kasi yung Pinoy eh. Yun ang Ibig problema sabihin, sa ano hindi yung atin. Pinoy. natatakot. Hindi, correct. Bahala Oo, hindi na. na natatakot sa fine. Inaano pa rin nila ha. Parang tinetest pa rin nila kung may Oo. huhuli sa kanila. Talagang Mm. pinaparking pa rin kahit na may no parking sign. Mm. Ang dami kayo nakaklamp pa rin dito sa Imus. Nagrereklamo sila, bakit sila nakaklamp? Pero kailangan kayo i-clamp kasi no parking na nga. May sign na nga no parking eh. Exactly. Nagpa-park pa rin sila eh. Exactly. Oo. So matitigas talaga ulo dito. Balikan ko yung speeding, yung beating the red light. Dito speeding sa amin, speeding ang tawag. Speeding. Sa Pilipinas kasi, natatandaan ko, kapag yellow ka na, pag naka-yellow na or orange, pwede ka pang mahuli eh. Mahuhuli ka pa pag natsyempohan ka. Actually, Pag nga pwede ka pa nun eh, 'di ba? Kasi hindi na siya safe. Kung kunyari, nasa gitna ka na. Pero kung alanganin ka na, dapat mag-stop ka na dun sa yellow. Yun ang sa atin, 'di ba? Dito Mm. naman, ang difference nun, kapag yellow, kahit naka-yellow siya, pwede ka pang dumiretso. Kasi ang sabi dito, sa rules dito, pag nakita mo na hindi na safe na tumigil ka, okay lang na magdiretso ka sa yellow. Sa atin naman, kapag naka-yellow na, dapat huminto ka kasi pag natsyempohan ka ng enforcer, Enforcer. huli ka. Pero ginagawa ko yan. Pero hindi ko alam na ano, ang alam ko rin nga, dapat tumigil ka na pag nakita mo Yellow. magyeyelo na. Mm. Pero ako ginagawa ko pa rin yun kasi nahabol ko pa rin yung treat. Meron pa kasing 3 seconds ang yellow eh dito sa Yes. atin. 3, 2, 1. Oo. So Hindi ka hinahabol na, ko pa rin. driver eh, no? Pinoy driver. Hindi. Hindi sa amin dito, talagang sa totoo lang, ang orange, wala lang yan. Kumbaga parang, mas na-excite pa nga kami. Op, 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 kaya kita, kaya kita. Kasi, Okay lang pag yan. orange, carry pa. Kasi tol, bibilang ka na naman ng ilang minuto kasi papadaan lalo kapag major junction, 4 yan. Itay mo 3 Oo. na makadaan. Eh kung nagmamadali ka na, talagang hahapitin mo na bago yun mag-red. Pagka, kahit pa orange yan, babanatan mo talaga ng padjak sa Oo tol, sa So pwede amin, talaga. lagi, So pwede yun. orange, Ganun. Basta yellow, pwede. pwede. Basta Actually, pag pwede rin nga red, dito. Hindi nang bihira na yung oo. nanguhuli ng ano. Basta wag ka lang yung matsyempuhan na ikaw yung nakot na pinakahuli, ikaw yung na-stop. Sabihin, nakot ka sa gitna. Problema sa atin, Jim, yung rules kasi hindi consistent sa atin. Oo, yun talaga. Sa ibang lugar, tama yung sasabihin mo. Sa ibang lugar, depende sa enforcer, mali ka na doon. Hindi consistent Mm. sa atin, yun ang problema. Kunyari, maglabas ang LTO, mag-implement na. Pag yellow, may violation ka na. Or Yun, yellow, okay ka tama. pa, pag red, violation na. Yung ganon. Mm-mm. Kaya lang sa atin, hindi consistent eh, yung mga nag-implement. So, dagdag ko pa dyan sa traffic light. Meron akong video nakita recently lang. Hindi ko alam kung recent yung video ah. Nag-stop na yung pakaliwa na kotse. Parang intersection din siya. Nag-stop na sa kanya, pero dumiretso pa rin siya. Ngayon, syempre, yung sa kabila naman, may tatawid na. Kasi nga, sila naman yung green na. Oo. Turn na Ayun, nila. sila naman. Nahagip. Oo. Nahagip yung tao. As in, talsik yung tao. Sabi ko, isa pa yon. Sabi ko, napapansin ko dito. Kasi minsan, di ba, pag naghahatid ako kay Isabela, naglalakad ako. Malapit lang dito sa amin. Sabi ko, napapansin ko dito, natatandaan nyo yun na, di ba sa Pilipinas, meron din naman yung parang pipindutin ka para tumawid ka. Yung pipindutin Mm, mo. mm, Sabi yeah. ko, parang hindi ko napansin na ganun pala ang purpose nun. Nakita ko lang dito. Kasi dito, napansin ko, kasi dahil konti nga. So pag nakita ko na walang taong tumatawid, hindi nakailaw yung tao. Yung Mm, magre-red at mag-green na tao, di ba? mm. Pero Mm-mm. pag may tatawid at pinindot mo yon, doon lang siya mag-iilaw na stop ka muna or pwede ka nang tumawid. Ibig sabihin, may function. Oo, Diba sa Pinas, pindot ka ng pindot, same lang naman. So ngayon, ang yeah. ibig sabihin kasi, napansin ko rin sabi ko, pag napindot mo siya, at kahit na stop pa, na pwede ka pang tumawid, di ba dapat pwede ka pang tumawid kasi nakatigil pa yung pwede mong tawiran. Pero in-stop ka pa. Ibig sabihin, kasi hindi ka kasali sa counter. So pag pinindot mo siya, ibig sabihin, ang binabasa ng counter na merong tatawid. So mag-a-add, for example, mag-a-add ako ng another 5 seconds para makatawid muna yung tao bago ko i-green yung kotse na kakaliwa. Yung mga Mm, ganon. So sabi mm. ko, May allowance. may allowance. Kasi pag wala siya doon, ibig sabihin, wala akong kinakount na tao.
natatawid. So, pwede kong paguhin na yung mga sasakyan. Present sa atin yung mga ganyan eh. Kaya lang, hindi well implemented. Meron yan sa Makati nung Makati nag-ano kami. meron. Meron. Makati meron. Kasi nung kumbe, natandaan mo yung nagpagawa tayo ng relo doon sa ano. Pipindutin mo lang yung pagtatawid ka. Isasama ka nila sa ano nila. Sa counter, Sasama no? ka sa system, sa counter. Correct. Yung parang kasi nagpindot ka, Oo. isibihin, parang alam na ng ano na kasama ka sa ano May nila. tao, no? May Yes, tao silang oo. ika-count, di ba? Tama. Hindi naman nila agad Sa i-stop Makati yun. yan. Exactly. Makati doon sa Di ba may ito na naman tawiran tayo, doon. parang selective na naman yung implementation ng law. Di ba? Yun, Yeah. Naman oo. natin Pero before sa yan. Makati, Basta tama. pumasok ka ng Makati Central Business District, lahat ng driver na papasok dyan, disiplinado. Ah, Paglabas ibig na Makati, sabihin, lumabas ka lang ng Mak- EDSA, wala. Ma- Makati ang nag-a-adapt sa kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan sa mga ibang bansa. Well Tapos, implemented. Even the yun enforcement. nga, As at in, least meron Kaya, no? ganyan lugar sa Pilipinas. Makati at Mm-mm. Na saka sana tularan. Subic, Clark. Na sana tularan. Ay naman pala eh. Meron sa atin. Kaya nga sabi natin, kaya naman eh. Mm, Kaya naman. Pero At to, merong mga lugar talaga na meron. kaya pero to pala. sabi mo nga sa inyo, ganoon ang mga ano, ang gagaling, mga Pinoy, talagang ano, ang gagaling ng Pinoy sa mga ganyan, sumusunod talaga. Eh di ba Oo. Mm, pag-uwi nyo rin naman? Napansin nyo, mm, kinakain mm. din kayo ng sistema dito minsan pag kayo Oo. nagdadrive. Sumusuway din kayo. Nawawala yung Kaya disiplina nga nyo hindi rin. na nauwi, di ba? Ay, Ayun nga. alam mo, I Hindi, think, ibig sabihin ko nga lang, ang gagaling ng Pinoy sa ibang bansa, pero pag uuwi sila sa Ay, atin, totoo bakit naman. Bakit na nakukuwang para sumunod silang na ano dito? na, Sa na bansa, nababago? pasaway kayo. oh, Correct. sagutin ko yan bilang immigration, ano ako. Oo. Kasi ganito, Di ba? kasi ang Pinoy, pag nasa labas ng bansa, kunyari, dito sa amin, pag nandito, natatakot kami mag-violate kasi mamamarkahan kami sa immigration. Okay. Kapag, kunyari, nag-apply kami, for example, ng residency or citizenship, mamamarkahan ako. So, Kasi merong ano, oh, I think same thing may ano, with May at UAE. stake. Oo. Kasi oh, at stake, gano'n, malay tama. mo, pag may violation pala ng medyo mabigat-bigat na traffic violation, pwede siyang hindi i-renew ng work visa. Yung mga ganun ba? Oo. So May that's at why, stake. takot ang Pinoy. Oo. Oo, yun ang reason talaga. Kasi pag dito, wala naman, di ba? Ano ang Yeah, okay lang, stake bara-bara mo? lang. Tapos, hahanap ka na lang ng kakilala ba? Bakit? Ganon. Oo, kasama na ngayon. Pwede namang silidan ng kulay, ng kulay, ano bang pera ng 1,000 ngayon? Blue? Blue siguro. Pwede Blue, namang blue. silidan ng 1,000 na lang eh. Oo. Oo. Seatbelt law. Ba, nagsiseatbelt kayo, tol? Yung sasakyan kasi maingay pag hindi ka ng seatbelt. 300 pa rin ba? Kung implement niya, baka 1 buwan o 2 buwan, mahigpit. Ano yung Pero skugon? yung sugon dito, kung mapapansin mo, wala talagang ano, yung enforcement talaga, walang nag-e-enforce. Kahit umano ka dito, Hmm. mag-drive ako ngayon, bawa bukas mag-drive ako, hindi naka-seatbelt, wala akong makita manghuhuli sa akin eh. Yung iba Meron naka-tinted camera pa. yata or something. Kasi parang alam ko sa EDSA ganun. O siguro doon sa sa ibang Hindi, sa lugar, sa EDSA. EDSA Sa, Makati. sa EDSA, alam ko may camera na pwede ka Kita, manghuli pag wala kang seatbelt eh. susulatan ka. Parang nawala rin yung no, contact apprehension ngayon eh, tinanggal ulit nila eh. No idea kung nawala na. Pero nung umalis kami, alam ko may, ano yun, in effect yung no contact apprehension nga. Kasi bago kami Parang umalis nun, nag-check kami ng plate number eh. Di ba pwede mo Mm-mm. siyang ma-check kung may violation ka? Ako, hindi pala nakuha yung ano natin na. Hindi tayo na Mm. kung naanohan dito ay mga ganon. So, Hindi ko lang sigurado, pero parang balita, ano ko, tinanggal yung naging, ano, para, hindi ko alam kung ano naging, ano, parang tinanggal yung no contact apprehension. Magaganda batas dito. Sabihin, kulang sa puno na nga tayo ng implementation. batas eh, di ba? Ay, ang dami na, oo. Oo. Sobra-sobra nga eh. Kulang yung implementation or Kulang sa kulang yung pangil. Lahat naman, pangit lagi naman. or Yes. kulang sa tao. Oo. O marami sa ating tao kaso hindi ginagamit yung budget para doon sa mga ganoon. Ayan na naman. Strict implementation, I think. Kasi nga, diba, nabanggit natin ang Makati at Subic. Kaya naman nila eh. Pwede naman pala. Oo, kaya naman eh. Nakwento ng office mate ko before. Sabi niya, nasa bus siya. Nasa loob ng CBD. Ah, ano kuya, dito na ako. Maglalakad pa ako ng malayo pag sa kabila mo pa ako ibababa. Ganyan. Kasi nakatigil Mm. naman daw kasi traffic. Sabi niya, mami, hindi po pwede kasi mahuhuli po ako dyan pag binaba kita. So, hindi pwede. Nasa loob siya ng Makati CBD. O di, hindi pwede. Bababa siya dun sa lagang sa unloading area ng bus. Mm. Paglabas daw ng EDSA, yung kasama niya, naikikwento kasi sabi, uy, kanina hindi ka pinababa, di ba? O pagdating ng EDSA sa kung saan siya nabababa. So, yun yung inconsistency na pag sa Difference, labas, oo. kaya kong gawin. Wala siya sa tao eh.
Oo. Kasi kahit sabihin mo na ang discipline nagsisimula sa mismong tao, kasi nga given na yon, ang Pinoy hindi disiplinado, so paluin mo muna siya. Coding, di ba may coding pa rin naman sa atin, same lang ba? Meron pa, Yung sa O most yun, violated. coding, laging ano yan, isa. Tapos ang Mm. nakikita ko, since fina-follow ko nga si Gadget Addict, ang lagi ko nakikitang violation, yung pumapasok sa bus lane, EDSA bus lane. Ay, oo. Ang daming pumapasok sa EDSA bus lane na hindi naman sila dapat doon kasi gusto lang nilang magmadali. Free yung area eh. Bus lang talaga ang Okay. dumadaan doon. Kumbaga ginawa na lang na lahat ng bus para ano, dire-diretso ang bus. So hindi sila nakahalo doon sa private cars. So lahat ng bus doon lang. So mas mabilis naman talaga. Tama naman. Kaya lang may mga private vehicle. Na makapal ang mukha na pati politiko mismo Eh, na. Mga oo. Pero sasakyan. yun mismo nagbabiolate eh, no? Kung malalakas ang loob, mas malalakas ang loob ng mga politiko. Di ba nga, may pumasok na naka number 7. Remember? That's, Recently lang na naka number 7 yung sasakyan, pumasok sa bus lane para madali. kasi may politiko rin na sita, malakas, kaya yung nanita, tinanggal siya doon. Hindi siya tinanggal as ano, pero inilipat siya sa ibang ano, Yeah. ibang, Pag oh, sinunod mo, Pinagsorry pa, di ba? kasi, pupolitikahin ka. oo. Yun ang problema, pag may masipag, mahisipag manghuli, Gumagawa ng tama, yung gumagawang nagtitiket tama, sa kung sinong mali, regardless kung ano ka sa oo, Pilipinas. Mm-mm. tinatanggal nila, nililipat nila, or nire-reshuffle. Pinapalitan ng iba, yung kakaano nila, kasi Mm-mm. parang pinapakita na nila na ganun sila ka-powerful. Bakit? Parang Ayun na nga. ginagantihan sila. May Kaya nangyari nga, na kahit laki mo ang penalty dyan sa bus lane, kung magbabiolate, tatawanan lang yan ng mga mayayaman eh. Balo wala sa kanila eh. Kasi minsan, yung ibang mga nagmamadali, mayayaman, sasabihin nila, mas malaki ang mawawala sa kanila. yes. Meron silang business, milyon ang transaction nila. Bali wala yung mga 1,000, 5,000, milyon na mawawala sa kanila. Kaya, bali wala Correct. yung, pa-violate talaga nila yan. Di ba? Hindi sila Correct. natatakot dyan Correct. kahit ano. Kung magkano pa yan, kahit ba 10,000 yan, pa-violate nila yan. Na-appreciate ko si Gadget Addict. I'm not sure kung familiar kayo kay Gadget Addict. Siya yung parang foreigner na vlogger na nag-document nung nangyayari particularly I think sa EDSA. Na i-video niya yung mga nag-violate, yung mga ganyan na lumalabas na kunyari may mga politiko, may doktor ako, di ba yung mga ganyan ginagamit. Tapos kilala ko si ganito, mga ganon, no, na i-document niya. So ngayon, name and shame ang nangyayari. So Name kung shame kaya talaga mong nangyayari. bayaran, ilabas na lang natin. Ganun na lang siguro kasi balo wala naman balo wala sa mayayaman yung penalty na yan eh. Tapos ang Oo. Driver naman driver yung pa nila. oo, tama. Driver nila, oo. Kung sasakyan naman, marami naman silang sasakyan. Di iba gagamitin na lang ulit nilang sasakyan Mm. kahit na ano mo yan, hindi mo pa kahit na hindi mo na paandarin yan, may iba pa rin silang sasakyan. O di ba yung kay Chavit Singson, dinaretso sa fast lane. Ano niya pa na okay lang, walang problema. Sumikat pa siya. Sabi niya, bibigyan niya ng 200,000 ba? Yung nanghuli kasi tama ang ginagawa niya. Pero ang ano doon kasi binahilate niya Na-reverse eh. niya, no? I-reverse niya, di Na-reverse ba? pa Ang niya, galing. no? Parang sikat pa siya. Bibigyan niya pa ng Oo. award daw yung nanghuli sa kanya dahil tama yung ginawa. Kapal na mukha. Pero ang reason, ang ano doon talaga, binahilate niya. Pero Exactly. Napatan mo na-reverse lang ng niya, di ba? pera. Oo, oo. Pero nag-violate siya. Tol, diyan papasok yung argumento ng kapag dalawa lang ang klase ng tao sa mundo. Pili ka, ikaw yung hammer o ikaw yung hinahammer. Correct. Oo. Lagi yang ganyan. So sila Chavit Singson, doon ako sa hammer. Babayaran ko kahit sino. Kaya nga, yung mga Filipino, sa totoo lang, gusto na talaga sa ibang bansa. Kasi nga yung convenience, efficiency, safety, discipline. Kaya yung mga Filipino nagpo-for good, namimiss nila yung convenience nung transportation dito nga naman. Kung meron man ako i-implement or maisasuggest dyan sa gobyerno sa atin pagdating sa trapiko, is gumamit nga ng beep card ba yung tawag niyo dyan? Sa amin kasi NOL card. Dalawa pa kasi yung humahawak dito. Ay, Hindi sa monopolize. Pilipinas. Hindi siya hindi Okay. isa lang. 'Di ba meron tayong, ano Oo. tawag ng Jimmy, nakalimutan ko na tuloy. Dalawa pa yun eh. Kaya tuloy minsan, yung RFID mo sa sasakyan, dalawa pa. Yun nga, di ba? Ang Auto sweep RFID nga, saka, auto sweep nagreklamo. saka ano, Dalawa pa yung Ang dami nga. niloloadan mo. easy trip, auto sweep. Correct. Dalawa pa may-ari. Oh, Dalawa pa yes. 'Di ba nagtatlo pa yan? Yung sa coastal Oh, na iba pa. Oo. So, parang tatlo pa yung hassle mo. Kasi dapat tatlo yung ima-manage mo na dapat merong laman. oo. Oo. Siyempre nga, dahil nga gobyerno, ito na naman da. Di ba kung ako magkakaroon ng gobyerno, tatanggalin ko na yung mga republika, yung mga tawag sa nila tol, partidos.
Partido. Party. Oo. Kasi kung sino kasi ang nananalo, doon nagiging pabor lahat ng magiging rules sa Pilipinas during that term. Mm. Unlike kung halimbawa, meron ka talagang nag-iisang hari, escalated lahat ng utos, streamlined, unified. Pag naglagay yan dito ng isang card, lahat ng klase ng transportation magagamit mo. Land, sea, oo, sa bangka, sa bus, Exactly. minsan nga nagagamit pa sa metro yung train system namin dito. So isang loadan na lang kahit saan mo gamitin, 'di ba? Bakit hindi Yung magawa nga mga dito yun sa ano? kasi nga lahat may negosyo ng transportasyon, lahat may prangkisa, iba-iba ng Oo, partido, tama. hawak ni mayor, hawak Oo. ni governor. Di, tsaka Oo, So ang tama. problema sa lahat nila Pilipinas, ang implemented. nagagawa ng kalsada, Oh, hinahayaan nila sa private entity like yan San Miguel. exactly. Kasi ayaw nila maglabas. Pero So, nangungutang sila. Exactly. oo, ang problema nun, ang dagok nun, sa motorista. Kasi ipapasa sa iyo yung cost eh. Oh, For example, yung sa from bagay, hindi naman babayaran from ng ano eh. Manila to ano, actually hindi kahit yung hindi Manila to, yung SLEX lang. Magkano yan Magkano yung ano niyan? 1,000 na ba? Yung mula Quezon City hanggang ano na, mula Balintawak hanggang La Union? Magkano yun Magkano yung toll nun? Actually, yung ano lang yung from Coastal Road to Makati. Yung mula Coastal, di ba yung paakyat ka pa airport, Naiyak. na EX, yun Naiyak. lang, parang umalis kami, 64 pesos ba? Tama ba? Naiyak. That time pa yun 64? Dati kayo? yung Are. ganong ikli, 64 pesos na. Paano kung dediretso ka pa hanggang Quezon City? Kung ano, magkano na? Paano yung gas mo? Paano pa yung, kung magpa-park ka pa, paano pa yung parking mo? So, ang dami mong binabayaran kasi nga, binabawi ng mga private entity yung cost nila no pinanggastos. Hassle, Kasi hassle. nga, yung government, hindi sila naglabas to build those highways and roads. Ngayon, So, ang balik niyan, ang burden sa tao. Kasi Mm-mm. ikaw, oh. bilang tao, magbabayad na lang ako kaysa naman matraffic ako. Mahassle. Mm. Dadyan ba sa inyo sa New Zealand, meron kayong option na mag-text na lang kapag magpa-parking? Wala kaming problema sa parking. Hindi, sa mga ibang lambawa, punta kayo ng grocery, Wala ganyan. kaming problema sa parking. Walang bayad? Walang Maluwag. bayad? Wala din bayad. Ang Okay, galing. free. Walang Mm. bayad. Dito sa Hindi, amin, sa Hawke's Bay particularly. Pero pag sa Auckland ka, libre sa pa. Wellington, meron. So, paano sila yung magpa-park doon? We don't know kasi Babayad po? dahil hindi naman kami lagi. So hindi namin sure kung merong Ah, pwede kang mag-reserve, mag-text. So we ah, don't know. Pero pag nandun kami, medyo, kasi dahil city nga yung dalawa, Auckland and Wellington, mm, medyo mahirap kasi masikip doon sa lugar na yun. ah, So medyo mahirap. ah, So magpa-park, although hindi na rin, kumbaga parang i-compare mo Hawke's Bay at Auckland, maiinis ka, mahahassle ka na rin. Pero kung mm. i-compare mo sa pinanggalingan natin, okay Naman. na. Yung parang okay na rin, hindi na rin ka rin kahirap. Mm. Kasi di ba dito sa atin, diyan sa Pilipinas, Mm. every time na magpa-park ka, maghanda ka na ng 20-20 para doon sa Oo, tama. yung upa sa parking, iba pa yung bigay mo doon sa nag-ashret na. Kasi patay yung sasakyan mo pag hindi mo binigyan. Ano pa May rin yan? gasgas yan. Hanggang ngayon, existing pa Hanggang yan. ngayon, di Mm. ba mas natatakot na nga tayo sa kanila kaysa yung sa mga Parang, ibang. parang Kasi ginawa na nilang pwede, hanap. hindi mo sila may gawing ang gawin mo sa gulong mo. Hanap buhay na talaga. Oo, Kasi ginawa na baka nilang hanap biglang buhay. balahan ka ng tornilyo, hindi Oo. ka nagbigay. Oo. At oo, may nagagalit yung pag nagkakato kayo, kaya maririnig mo na, minumura ka na ng malakas. Pag Di ba? yung pagbawa, kumbaga, bigla mong binilisan ng ano mo, biglang ka umalis agad, hindi ka nagbigay. Yung may kasamang hag. Kung loko-loko, gagasgasan ka o babatuhin ka o kaya Buti sana mumura. kung hindi ka nababalik dun eh. Paano kung doon ka namimili talaga? Oo, pag tinandaan ka. Oo. So, yun, Kaya, yung ganyan, wala yan dito. Dito sa amin, kapag magpa-parking ka, may mga karatula ng number ng particular space na yun. I-SMS mo lang. Bisa nga WhatsApp na lang. Mm. So, pipili ka kung ilang oras. Let's say, 2 dirham per hour, 3 dirham per hour. Depende rin. But I mean, doon sa efficiency, kung sana meron dyan, yung mga talagang particular area, lalo't may mga lugar pa rin naman, na para lang sa parking or multi-level parking. Basta pwede mong i-SMS, hindi mo na yung tipong babayaran, yung may suklian na nangyayari. Mm. Sa panahon kasi ngayon, di ba lahat SMS na, may apps na,
So sana i-implement din dyan na halimbawa ang parking, hindi mo na pupuntahan para maglagay uli ng parking, mag-renew, dahil meron ng SMS. Okay, gets ko na. Parang may Yun natandaan yung ako nung sinasabi nasa ko. Auckland kami. Kasi diba yung Oh, bago kami dating, 1 week kami doon. Parang natandaan ko meron niyang app. Tama ka dyan. Merong app na di gano'n. ba? Meron. Na parang ipapasok mo lang ang ano mo, plate Tama. number, Pero syempre hindi namin tapos nagamit yung, that time. Na ano. oo, Tama, yun meron yun. nga Pa, talaga. Meron nga. para ibig sabihin, pagdating mo doon sa lugar na yon, meron ka ng, Slot. alam mo na kung saan ka magpa-parking, Oo. ganon. Oo. Hindi nito. Halimbawa, nakuha mo yung slot. Halimbawa, andito ka sa Anabu, may mga Bayad na parking siya. area dyan. Mm. May Oo. karatula dyan na nakatayo na, halimbawa, 123A. Yan yung itatype mo sa SMS, tapos yung number ng kotse mo. Para kapag halimbawa may nagche-checking na inspector o walang parking card to, ifa-fine ko to. Pero Mm. kung halimbawa chinek sa system nila, okay, nagbayad siya ng fine online, diretso, wala kang fine. But I mean, convenient. Mm. Nakakapagbayad ng Ganon. maayos. Oo. Oo, sana yun ang implement yan dito, diyan. Siguro, mahirap dito kasi hindi nang ganun ka ganung ayun ban. O baka dapat kasi hindi ganun ka mahirap yung bansa natin. Kaya ba 'yon? Kaya. Kaya sana Kaya, Jeep. babagsak na Kasi naman tayo sa punyetang hindi, politika. kaya yan kasi Oo. tingnan mo ha, yung mga nagagawang sistema, for example, yung ang sa mga sa mall simplihan na lang natin, yung mga sa mall may bayad din naman tayo eh. Hindi naman libre yung parking nila, 'di ba? Kapag mag-grocery tayo, for example, sa SM at kung sa ano man, nagbabayad pa rin naman tayo eh. Pupunta tayo ng mall, may bayad pa rin yung parking. So, nagagawa ng sistema. Natatandaan ko yung Ayala Mall, Manila Bay ba yun? Oh, yung wala nang ano, kita na kung saan ka. Wala nang papel. Ah, Paperless ng Ayala Mall. contactless. Contactless ba Mm. 'yon? Contactless. Kapag pagpasok mo, magbabayad ka, pipicturean ng system yung yung sasakyan mo. Kotse mo, Ay, plate, hindi. Pagpasok mo, hindi ka pa magbabayad. Paglabas. Oo. Paglabas kung ilang mo, oras. magbabayad ka na muna. Kung saan man. Kasi may system, may parang kiosk. Magbabayad Oo. ka doon. Parking system tawag doon. Yes. So, ibig sabihin, parang ganun nga, may kiosk nga na magbabayad ka doon. Na-pin mo na yung plate number mo. Paglabas mo, alam na ng sistema kung nakabayad ka o hindi. Kasi Magkano? Oo. automatic mag-open. Kumbaga kaya naman yung ganon. Inisip ko, kung sabihin parang mahirap tayong bansa, I don't think so kasi parang kaya naman Oo. natin yung iba. Kaya lang, siguro yun lang yung ginagawa nilang justification na hindi natin kaya yan, ang dami natin, or ano yan, mga ganon. Kaya Eh, natin. selective siguro kasi mall yun eh, may budget. Eh, paano yung mga ibang ano? Kaya ba yun ng, dito lang sa Imus? Do you think Kaya na wala ba? tayong budget? Pero tol, ano ba parang province wise or municipality wise kaya eh. Kaya naman Kaya. talaga. Hmm. Kasi sino ang masusunod? Munisipalidad o ang mga tao? Wala lang talagang ang ano pangil eh. Ay meron akong ano diyan, yung insidente na talagang na ano ko, na bother ako. Kasi 'di ba, yung ilang trailer truck 'yon, ang sakay niya is mga steel. Ngayon, tanghali yun eh. May pedestrian. Ang problema doon, highway siya. Tapos, yung jeep na nagbaba doon sa pasahero, ang ginawa ni pasahero, nakita yung pedestrian, humabol doon sa signal. Red na. So, ibig sabihin, yung truck na nagda-drive nung steel, ang daming bakal nasakay. Yung open siya eh. Imbis na mabangga niya yung pedestrian na tumawid bigla, nipreno niya. Ang problema, nung nipreno niya, dalawa silang pahinante. Sila yung namatay. Kasi yung biglang Oh my preno, God. Napanood yung ko Pusod. bakal yan. ang tumusok sa katawan nila. Oo, Mm. napanood ko yan. Tama. Oh, sino ang sisisihin ngayon? Sisisihin ba yung driver na nagbaba ng alanganin o yung tumawid? Nasave mo yung buhay ng tumawid pero yung buhay mo ang kapalit. Pero Mm-mm. kung titingnan din, di ba dapat yung mga malalaking sasakyan or may mga bit-bit na ganyan, di ba meron yung timing? Let's say 12 o'clock onwards hanggang 6 o'clock lang. Yung mga heavy ang dala nyo. At least Oo. wala na kayo, may mabanggaman yan. Kasalanan na talaga no, ano, dahil hindi kayo nakita. You're not supposed to be the, crossing the ano. Meron ding oras para masabi Dapat. mong kasalanan yung ano. Doon Oo, mo rin dito sa makasihan kung amin, walang kasalanan yung, wala o may kang, kasalanan na yung pedestrian. at O saka yung yung sistema. truck. O yung sistema. Kailangan meron silang Oo. ano. Ang mga malalaking mga bitbit, mga truck ng mga mining, ano ba tawag dito, yung mga lupa na Oo. pinangtatambak. Di ba may Oo. oras dapat yan? Kung O dito mga, kasi, may van, truck lahat, van. oo, yung lalagpas na meter, yung bigat, yung O yung tons, kung bigat. ano yung dala mo, madaling araw ka lang pinapayagan ditong bumiyahe. 12 o'clock hanggang 6 o'clock, Mm-mm. wala ka na sa major thoroughfare. Mhm. Yun. Sana ini-implement din yan.
Siguro, damihan ng traffic enforcer para makuha nila lahat ng dapat na Mm. yung tawag doon, yung coverage. Hindi ka, Mm. baka hindi, yung kokonti yung traffic enforcer, so hindi nila kaya i-cover lahat para maging Oo. consistent yung may patupad Mahina nila. yung ano nila, mahina yung ano nila, Oo, kung, monitoring. kung may pangpasweldo tayo sa mga ano, bawat yan, i-duty mo yan sa bawat ano, so may manghuhuli. Kasi naka-duty sila eh. Imposible talagang hindi maibalik na naman sa gobyerno yan eh. Kasi kaya nga sila gumagawa ng ganun kasi nga wala man sila nakikita manghuhuli sa kanila eh. Sabihin, baka kailangan damihan natin yung budget para sa pampasweldo sa mga para ma-implement yung ano. Kasi kung isa lang ang ani mo sa isang ano, hindi niya kaya manghuli lahat doon sa ano. Hindi niya kayang kung hindi kayang coverage sa laki ng lugar. Pero alam mo, pinag-uusapan namin kailan lang ni Jan yan. Sabi, parang meron kaming napanood, kasi lagi kami nanonood ng balita pa rin dyan eh. So, Mm. meron kami napanood, sabi namin, ay, ano gagawin nila? Yun yung parang ganyan, parang dadagdagan yung enforcers, dadagdagan ng ganyan, parang budget for ganito. Sabi ko, teka lang, kasi parang ang ginagawa natin, dinadagdagan natin yung budget para doon sa end result na, manguhuli ka na, nagawa na ibig sabihin yung violation. Pero Mm. bakit hindi tayo gumawa para ma-prevent muna yung violation? Oo nga. Kasi sila naman ang expert, hindi natin alam yon, di ba? Tayo, ang nakikita lang natin, motorista lang tayo. Ito yung nangyayari. Pero sila, being the expert on the road or yung engineering nung highway Oo. natin, sila yung may alam kung paano gawin siya. Kaya sa magdagdag ka ng budget para dun sa manguhuli na lang, Oo. nahuli na, ibig sabihin, nahassle na rin tayo, na meron nang na-violate. Pero bakit hindi tayo mag-isip, gawa ng budget, yung gagawin before pa mangyari yung violation? Hindi, ang ibig sabihin ko naman sa ganoon, yung sinasabi mo nga tama, yung prevent bago ano, hindi naman sila para manghuli eh. Kaya ka magdadagdag ng enforcer para iayos. Hindi sila para manghuli Parang ano lang. ba? Parang I-prevent mo lang scarecrow? yung, Ganon. oo, saka i-maintain yung bawat ano, Mm, andoon sila para iayos din yung traffic. mm, Hindi sila para manghuli lang. Kasi ang iniisip agad na kasi natin minsan, yung iba lang mm, andyan lang yung traffic enforcer para manghuli lang. Tuturuan mo silang para iayos, mm. ma-prevent yung mangyari, para wala silang huhulihin. Ang gagawin lang nila, ipe-prevent lang nila Okay, yung tama ka doon. para Okay. hindi sila mag-violate. Ganun ang gagawin ng enforcer, hindi yung, kasi ang mind Makaabang, thinking, no? oo, manghuhuli lang yan, kaya andyan yan. Pero ang gagawin talaga nila, syempre ite-train mo yan para i-prevent na mag-violate pa yung driver. Mm, Ganun mm, siguro pero iniisip ko, hindi yung magdadagdag tayo ng tao para hindi manghuli. Magdadagdag tayo para ayusin. mm, Para mm. hindi na magkaroon ng huhulihin pa. Yun yung sinasabi sa kanila na natutuwa ako kay nung si Danny Lim ang humawak ng MMDA. Yung namatay na Danny Lim, General Danny Lim. Pero nung siya ang mahawak, nakakatakot talaga siya. Yung Oo. tandem nila ni Bong Nebriha. Yun, sabi ko, magaling. Magaling yung ano. So parang possible na ang dami niya pang pwedeng magawa. Yung Oo. sa atin talaga palo ang kailangan, ang kulang. Bawa, sa experience namin, dadaan kami sa isang lugar, makikita mo, may enforcer dito, pagdating doon sa dulo, walang enforcer. Tapos tingin ko parang kulang, parang wala kung lahat tayo may coverage siya. Hindi para manghuli para turuan yung ano, tiyagain na, o Mm-mm. i-educate yung mga driver lagi na wag ano diyan, na wag bawal magsakay diyan, bawal mag-parking diyan, bawal ano diyan. Hindi Hanggat sila nasanay, manghuli, I think. i-educate nila lagi kumbaga tiyagain lang. Siguro baka mag-work. So, pangalawa na lang yung manghuhuli sila dahil talagang meron talagang hindi sumusunod. Pero Meron pa ang rin unang meron pa priority rin. nila, i-educate lagi. Mm. Bawal tumawid ang mga ano na hindi pa ano bawal. Marami silang magagawa sa mga ano sa mga pedestrian, wag muna kayong tatawid. Mm. Yung mga ano, wag kayong magbababa diyan. Lagi nilang 'yon. 'Yun ang Mm. trabaho nila. Kung mahusay yung head nila, lahat 'yan covered. Sabihin, kung saan may nagkaroon ng problema na bawal lugar o site o traffic ano, sino yung mga, sabihin, sino ang naka-duty dyan, sila ang sisisihin. Bakit Correct. nagkaroon ng problema ba dyan? Ang talagang main po, o kaya, maano nila, mapreventan, walang ganoon, walang naging violation. Parang Wala medyo ka, naintindihan ko yung sinasabi mo. Example nga dun sa EDSA bus lane. Meron silang lagi nahuhuli. Minsan nakikita sa camera. Kunyari, merong motor or kung sino man, sasakyan man na pumasok ng EDSA bus lane. Tapos nung nagiging visible na yung mga enforcer, bumabalik sa lane nila, mm, pumapasok ulit. oo, Siyempre, nakikita nila na mahuhuli sila eh. Kaya lang, ang mm, daming nanguhuli dito sa lugar na to. Pero ang tama, yung, I think ang sinasabi mo, kung meron din sana dun sa lugar na bago pa nagsimula, na bago sila pumasok,
na-prevent na. Oo, yun yung sinasabi mo naman na mag-ano tayo, yung ma-prevent muna natin bago magkaroon ng violation. Yun yung parang inisip ko rin sa sinabi mo na para iduduktong ko doon sa sinabi mo na tama yon. Ano natin yung bago pa magkaroon ng ano pa. Eh, ang problema nga sa atin, ganun nga. Parang nangyayari, violation lang ang hinihintay natin kasi nga pag wala kang ano, parang hindi ka nagtatrabaho. Mm-mm. Parang naging yun ang way ng ano eh. Parang doon lang gumagana yung traffic, yung mga traffic enforcer, Mm-mm. nagtatrabaho sila para manghuli. Para pag wala silang huli, hindi sila nagtatrabaho. Pero ang dapat, nagtatrabaho sila para i-educate yung mga Exactly. tao, yung mga motorista na laging papaalala na ganito dapat gagawin nyo, ganito ang Exactly. gagawin. Para ma-prevent yung violation. Tama. Pag walang violation doon, ibig sabihin, nagtatrabaho sila. Pag Mm-mm. walang violation doon sa isang lugar na yon o sa isang part ng lugar na yon, sabihin, maganda ang nilagay mong traffic enforcer doon. Kasi Mm-mm. naturuan niya yung mga motorista na sumunod. Mm-mm. Lagi andon Kasi sila. So, natandaan ko, minsan meron sa atin na kunyari, o dyan, pagtawid mo dyan, mag-ingat ka dyan, wag kang sumunod ka dyan. Dapat hindi ka mag-beat the red light dyan. Kasi sa kabila niyan, nakatago yung mga enforcer na sa puno. Di ba may mga oo. ganyan minsan? Na dapat hindi Nakatago. ganoon. Ibig sabihin, nag-aantay lang sila. Pero bakit ka nagtatago? Oo. Oo, yun ang Correct. turo sa kanila. Yeah. Kailangan kasi para may performance sila, may report sila na nagtatrabaho sila pero parang mali Mali. no. Correct. Dapat Mali. nilagay sila doon para i-educate yung mga motorista at mga tao na ganun ang gawin para ma-prevent na nila yung para walang violation. Hanggat Ang masanay na yung nangyayari- tao na bawal na Oo. dito, na Yes. sumusunod ka na dapat. Yung Oo, na pag nasanay na, pwede nang bawasan ng tao, magkaroon na ng sistema. Pwede ka na maglagay ng sistema doon para less na yung mga tao, system na kasi nasunod na tao, alam na eh. So saka mo na lang siya lalagyan ulit pag nalilimutan. Pero at least una muna, manual muna, tuturuan mo ang mga tao na ganyan. Yun ang dapat ng role ng mga traffic enforcer. I-educate nila talaga ang mga tao lagi. they should compensate the enforcers well para Oo, hindi ganoon. umabot dun sa lagay-lagay. Tama. Sila yung nakaano sa init ng araw at ulan. Tama. Kasi 'di ba sila yung ano, ma'am, ano po ito, magse-seminar ka dito. Yung parang, sige na sir, tikitan mo na ako, tikitan. Kasi po, ma'am, ilang araw po ito. Parang, sir, tikitan mo naman. Pero Oo, kasi no. alam mo naman ang gusto niya, 'di ba? Diba? Sir, ticket na, ticket na. Hindi, kasi ma'am, okay lang ba kayo dito? Ilang araw po na ganito, ganyan, ganyan. Sir, okay nga, tikitan mo na. Pero pag hanggat ano na ini-explain pa rin sa'yo na ganyan, ang dami-dami sinasabi sa'yo at di ka pa tinitikitan, ibig sabihin, meron siya ibig sabihin. So, ang dapat siguro, tama lang din yung may body cam na napag-aralan nila, Oh, yung okay parang sa din yun. camera. Okay yun. Siguro, ang bawat ticket, may kasamang, bawat ticket Screen. may May kasamang yung resibo din parang ng video. video. Yes. Oo. Para Yes. siguradong malalaman ngayon talaga kung talagang nakipag-usap ba siya or Correct. Kasi ganoon. protection yun eh, both motorist at saka ng enforcer. Oo, ganun siguro Parehong dapat. protection yun. So, walang lusot pareha. So, yun ang tama nga. Mag-aral muna yung mga traffic enforcer bago sila magturo din sa motorista. Correct! Yes. Totoo. Kaya nga tama i-compensate din talaga siya ng maganda Ng ayos. para i-ano nila yung tour para hindi sila tamarin mag-aral. Ang problema, yung mismong magtuturo naman doon sa mga traffic enforcer, sino yon? Yung sa recto din galing. Mababa kasi tingin sa mga enforcer kasi medyo down Kaya sila. nga. Mababa kasi agad kasi mo ano eh. Siguro bigyan din naman sila ng ano, no? Yung magandang ano naman para... Para may dignidad din sila. Tama. Yes. Oo. Kasi nakita mo, pag nanguhuli sila pa yung, sir, ma'am, ano po, license niyo po. Di ba, you're the Yeah. authority eh. You should have that dignity na ikaw yung authority. Ikaw dapat yung sabihin natin na mayabang ba? Mm. Hindi yung para, sir, nakita mo lang na medyo intimidating yung kotse, intimidating yung tao. Ikaw pa yung, sir, pahinto na muna po, pakuha na muna po yung, ganun nakikita ko eh. Parang sabi ko, teka muna, bakit siya yung gumaganyan? Oo. Wag Mababa mga yung ganon ha. level ng enforcer sa atin, no? Oo. Kaya parang nangyayari, kinakaya-kaya lang sila ng mga motorista. They can easily get So, intimidated. Teka. babalik tayo doon sa sinabi Saan? mo na i-prevent ang violation. Alam mo, nakita ko yan, yung sa speeding nga dito, kanina nabanggit natin na isang mostly violated na road rules, yung speeding. Kasi nga, hindi ko kasi nakikita masyado yung mga speed limit sa daan natin, especially pag yung mga maliliit na nakalsada.
Nakikita ko lang yung mga speed limit sa mga highway. For example, nasa SLEX ka, nasa Mm. na-EX, doon nakikita ko yung mga speed limit. Kasi nga, nung nasa na-EX nga ako, hirap na hirap ako i-maintain yung 60. Kasi minsan lumalagpas talaga ako eh. Kaya lang, ayaw mo lumagpas kasi mahuhuli ka talaga. At saka may nang babaril, di ba, sa na-EX? Oo. Swerte Doon sa ka main. kapag just may counter, 'di ba? Pag malapit ka na Mm. sa toll, merong counter ng speed mo. Makikita mo kung gaano ka kabilis na. So, Oo. yun, babagalan mo talaga. So, yung mga ganun ba? Ibig sabihin, nape-prevent mo yung mag-speeding ka because of that system na meron. Pero sa iba, for example sa atin, sa Aguinaldo Highway, ano ba ang speed limit? Alam ba natin? Alam mo yun, Mm. sa lagi tayong dumadaan ng Aguinaldo Highway for sure. Yung dati, kung nandiyan Mm. kami, hindi ko nga alam kung anong speed limit ng Aguinaldo Oh, Highway. walang sign, no? Or Wala. may sign, Yay, tawid ka na, hindi man para kung makikita mo sign, napakalayo na or kung meron man ha. Kung meron, correct, kung meron. Kaya ang daming yung parang ang bibilis tumakbo. Kasi nga dahil hindi naman nila alam kumbaga hindi laging visible dito, alam na namin kunyari, pag nasa motorway ka, yung highway sa atin, pag nasa highway ka, 100 ang speed limit mo. Kapag pasok mo ng medyo major road, kunyari sabihin natin na 80 ka, pwede ka mag-80. Pag malapit ka sa mga bahayan, 30, mga ganon. Alam siya. Kumbaga, kung kabisado mo yung kalye dito, alam mo na yung mga speed limit kung saan ka papasok. Pero, kahit alam mo na yon, naka-visible yung mga markings. Lagi kang merong guide. Kumbaga, hindi ka blinded na sasabihin mo na, wala namang nakalagay eh. For example, merong ginagawa. Kasi usually, kapag dito sa amin, yung sa loob, kunyari 40 yung speed limit. Pero pag may ginagawa, binabagalan nila, ginagawa nilang 30. Pero bago mag-start yung yung mismong construction area, malayo pa, siguro mga 2 meters. Merong marking na 30 ka na lang. Pagkatapos, again, siguro mga 2 meters ulit. Pagkatapos nung ginagawa, nakamark ulit 30 na speed limit mo, magtatapos dito. Then 40 ka na ulit. Very minimal na siguro kung talagang pasaway ka na lang talaga, mahuhuli ka. Kasi meron din talaga nangahabol dito. So talagang no? Ano ang problema? Sabihin, Both. vote. Hindi nga educate ang mga natin sa mga ganun Kailangan meron pa rin may enforcer pa rin na hindi manghuhuli, mag-educate lang. Oo. Yun nga yun eh, parang ah, I-prevent lang yung mag-violate sila. Oo, balik tayo sa Makati, 'di ba? Parang kumbaga hangga't maging ganun, hangga't Oo. madisiplina na kaya na Hanggang, nawala. oo. Kumbaga parang at Hanggang least kaya ikaw nang yung wala. driver, alam nila na pagpasok nila diyan, bawal nilang gawin to whether may enforcer or wala. Kasi nasanay na sila na Oo, once alam na nila. CBD, mahuhuli sila. O, tama. Hangga't masanay So, siguro. so, masanay na sila muna ng ganoon, tsatsagain, educate sila hanggang sa hindi na masyadong madali na para ulit sa pag nawala na enforcer doon, babalikan na lang para ipalala ulit. Hindi na Oo, ganoon. oo. Or kahit pa paano, minsan, kung sabihin mo na kung ngayon, i-deploy mo 10 at medyo Oo. nadisiplina na, baka kailangan na lang dalawa na lang para Oo, mag-remind. ganoon, paunti-unti. So kahit mayayaman, alam nila yung rule. So mape-prevent na rin nila mag-violate doon kasi nag-violate nila kasi nga so Kayang-kaya ginagaan. naman bayaran, no? Oo Dapat siguro, I think, may weight din. Kasi dahil hindi lang monetary, dapat may Yes, cancellation of license, yung mga ganun ba? Depende sa weight ng violation mo. Or tama. depende sa kung ilan na yung violation mo regarding that, Tama. di ba? Kasi ang monetary, kayang-kaya ng baliwala Kayang-kaya sa nila. matatawanan ka lang diyan, di ba? Mm-mm. Oo. Kasi like I think in-increase na ngayon yung yung pagpasok dun sa bus lane naging 5,000 basta makapasok ka doon. So ang di ko magets etong mga motor na alam mo ng 5,000 ang fine. Ganun pa rin, O nga, no? papasok ka pa So, rin. pinapasok pa nga rin nila, no? Kasi nga, wala sila nakikita ng traffic enforcement nang uhuli. Alam mo, nakikita ko, syempre nakikita ko yung video. Ang gagawin Oo. nila, di pumasok sa bus lane. Pag nakitang may enforcer, papasok ulit. Gagawin nila, pupasok sila sa pinaka-inner part. Oo. Alam na ng mga enforcer na gano'n ang ginagawa ng mga motor kasi nga madali sila makasingit-singit. So ngayon, itong mga enforcer, matalino rin. Mayroon ako isang video na panood. Sumakay sila Oo. sa bus para mahabol yung Oo. nakamotor. Nahuli din naman. Kasi Pero alam na nakakatakas sila. ang dapat doon, coverage. Kailangan sa unahan pa lang, meron ng enforcer doon, ine-educate sila na huwag kayong papasok dito, huhulihin ko kayo. Sabihin, hindi, kahit nila sabihin, andoon kayo. O kaya sa gitna, maglalagay din sila. Huwag yung parang Aabangan, aabangan lang nila abang ka kung na lang. mag-violate sila. Oo, oo. Diba? Hindi nila piniprevent yun. Talagang inaasahan nila magbabiolate yun. Correct, correct. Oo. E di, kung ang gagawin nila sa unahan pa lang, o kung saan yung pumapasok,
Parang hindi nila dapat ulihin. Parang tinuturuan na nila in a way na hindi sila papasok doon hanggang sa masanay. Kaya lang, Parang nangyayari kasi uhulihin nila pag pumasok na eh. eh, Aabangan nila sa ganoon, sa huli. siguro kaya nila hinuhuli na. Kasi eto yung mga, sa una naman, di ako mahuhuli eh. Gawin na natin. Yung mga ganon. Meron pa ako isa nakita dyan na ambulance pumasok sa bus lane. Mm. Tapos hinabol, hinuli. Siyempre, yung mga netizen na nagsasabi, dapat pwedeng dumaan pa rin kasi rescue vehicle, whether may laman, ako din naman, ganun naman na ng position ko dyan. Pag ambulance, whether may laman or wala, pwede siyang mag-blinker. Kasi Mm. ang ambulance, kahit na wala siyang laman, kailangan niyang bumalik agad sa kung saan siya nanggaling. Kasi possible na meron ulit siyang takbo. So, kailangan niya bumalik agad. Ang katwiran naman ng enforcer, kasi maraming nag-aabuso sa mga ambulance na minsan nakikita nila pag nasilip nila, bukod sa wala ng laman, ginagawang service vehicle. Marami kasi yan sa barangay. Sabi namin, nung nasa Pilipinas kami, napag-usapan namin ni Jan yan. Sabi namin, bakit kapag ang pasok natin, umagang-umaga tayo pumapasok, ang dami nating ambulance na kasabay. As in. Oo. Tapos makikita mo sa ambulance, yung parang tama yung sinasabi ng MMDA eh. Sinita nila kasi ang daming umabuso na ginagawa nila na panghatid ng mga kakamag-anak, ng mga ginagamit ng ambulance para makalusot. Halos dito din sa amin, ang dami din, pati halos ang barangay, na tama rin naman may ambulance bawat barangay, maganda rin. Kaso nga lang, sa dami nga nila, naaabuso, no? Problema Halos kasi, pag, tuwing pupunta rin kami sa ang daming dumadaan na ambulance na pag traffic lang, pero pag hindi na traffic, wala na yun, hindi mo na maririnig. example namin dyan, meron akong pamangkin na naging kagawad sa barangay. Oo. Bagong kagawad. So sabi namin, or gusto mo magkaroon ka ng program, o ito, i-propose mo. Kumbaga binigyan namin siya ng pabibo ba? Oo. Siyempre, sabi ko, o sige, mag-propose ka ng ganyan na magte-train ka ng mga first aiders, mga ganyan, mga ganon. Kumbaga gawin natin program, magpa-train ka ng ganyan. Pinropose niya. Hindi inapprove sa munisipyo. Kasi ang priority, bumili ng ambulance. After noon parang nagkaroon ng aksidente sa may harapan namin. Di ba accident prone area yung harapan namin? Lagi may Mm. na-aksidente. Di ba paliko kasi? Ngayon, yung barangay, walang makatulong doon sa aksidente. Ang hinanap pa, si Jan o si Ruel, dahil nurse. Oo. Mm. So, yun yung natatandaan ko noon. 2 beses nangyari yun. Merong isa na buntis na nag-collapse sa harapan namin din. Yun din, kasi alam nila na may nurse sa bahay namin. Sabi ko, bakit? O yan tayo eh. Hindi kayo nag-train ng mga first aiders. Ang inuuna nyo, yung ambulansya na walang magpapatakbo. Walang marunong. Oo. Ang ginawa nyo lang dyan, transport vehicle lang siya, hindi siya ambulance. Oo. Tama. Kaya anong gagawin? So, parang mali nga eh. Nabasa rin ako ng news na parang sabi, para madagdagan yung mga ambulansya sa mga barangay. Huwag mong dagdagan ng ambulansya kasi una wala nagpapatakbo. Ang magpapatakbo niyan, driver, pero walang alam. First aider nga. Oo. First Kasi aider. kahit namang hindi normal na sasakyan, kung mahusay mga first aider, kahit na hindi ambulansya yan, Exactly. kaya mo, Pero kaya syempre, mo, better kung may ambulance kasi ang ambulance dapat may equipment sa loob. Hindi siya tama. yung sasakyan lang na may nakalagay na ambulance. Mm-mm. So isipin natin, mula barangay level pa lang, may ganyan na. Paano na? Oo. Oo. Di ba bago ka pa man maka-request ng ambulance, meron pang ano yan sa DOH muna. Bago ka makapaglabas ng, Hindi ko alam kung paano. Kung paano. kumbaga barangay, magkakaroon ng ambulansya, saan mo mag-request? Kailangan ba ng approval muna ng No LGU o idea. DOH? Dapat nga may ganun no? Hindi, DILG pa rin siya eh. LG. Kasi kung DOH, kailangan hihingan sila ng, dapat meron, yung sino ba magpapatakbo sa ambulance na yan? Meron Bago ba namin kayong yan. first aider para O first aider, bago namin tama? approve yan. Mm-mm. Meron bang Pag marunong sa gano'n. inyo? O hindi yung para maglalabas lang kayo, o approve agad ng DILG. Pero Mm-mm. dapat may DOH, no? Mm-mm. Baka meron naman. Baka dinadaya lang na, naglalagay lang ng pangalan na may trainee, may Kasi, ganoon. pero sabi nga namin, nung pagdating namin dito, nakita namin yung difference talaga ng implementation. Kasi sabi ko, alam mo magaling yung engineer dito kasi nalaman niya na basta magaling kasi hindi ko alam kasi baka hindi ko masyadong napapansin sa atin kasi nga bukod sa dami ng sasakyan din sa atin diyan, hindi mo na namamalayan na meron palang road rules na nakapaskil, nakaano kasi halos di mo na or baka sanay na lang tayo sa kalye kaya hindi na lang natin napapansin.
Ah, Pero bakit? nevertheless, hindi ba? Baka kasi masyado na tayo yung kampante na alam na natin yung lugar. Oo, Hindi na natin tama. napapansin. Kasi dito, bago lang kami. Kaya lahat napapansin namin na mayroong ganito, mayroong Mm. ganyan. Pero dito kasi, sobrang visible. Kumbaga, alam, kunyari, yung mga markings na malapit ka na sa school, malayo pa lang, alam mo na may markings na basta, anyway, parang may sign na school yan. Sa atin kasi, di ba, ang nasa school lang, yung tawiran lang. Swerte ka nga kung may tawiran eh. So may mga ganun ba na, kaya sabi ko, kung merong i-implement na law sa atin na doable naman, kahit yung visible road markings lang, malaking bagay na. Para yung mga piloso mata, wala naman nakalagay yan. Tapos, ayun sir, ay layo-layo, hindi naman sa Oo. tapat, diba? Lahat para mailusot lang, no? Mm-mm. Pilosopo nga. Meron naman. Siguro nga, since nasanay na tayo mas marami kasing walang road markings, nasasanay na tayo o kaya sanay. Sabi mo nga, tama. Kasi kung bago ka lang sa lugar na yun, ha, mapapansin mo agad. Correct, oo. Hanap-hanapin mo ring mga ano. Kasi ako siguro, hindi ko na rin napapansin eh. Kasi sanay na ako sa lugar eh. Hindi ko na Mm-mm. pinapansin yung mga road markings. O yun nga, di Kasi ba sabi ko sa'yo, lang tinanong ko. kita anong speed limit ng Aguinaldo Highway. Hindi natin alam eh, di Oo. ba? Umalis kami na hindi namin alam ang speed limit kasi nga halos hindi mo nagagamit ang traffic. Hindi nga, oo. Totoo yun. Kasi araw-araw na eh. Alam mo na eh. Alam mo na kasi yung Yes, ano. oo. Pero kung bago ka sa lagi sa lugar, papansinin mo halos lahat eh. Tatanungin mo rin ng mga ano eh. Aaralin mo. Mm. Yes. Ah, alam mo yung just sa atin, very common. Kunyari, lalo na pag yung medyo gabi at halos wala nang sasakyan, konti na lang yung sasakyan. Kapag yung sa traffic light, kapag nakastop at wala ka namang nakikitang sasakyan na Mm. dumadaan, kahit nakastop ka, dumidiretso ka. Oo, ganun. Ginagawa ko rin yun. Pag wala naman, parang common sense naman nangyayari. Pero bawal yun, di ba? Bawal yun. Bawal Oo. yun. Dito hindi mo siya pwedeng gawin kasi may ticket ka na. Meron ka ng letter kinabukasan. Yun din maganda sa sistema na sana may ganun din tayo. Parang, di ba nasimulan na nga, di ba tinatanong mo kung may contactless apprehension pa till now. So yung ganun sana, kasi nasimulan naman na. Ibig sabihin, Alam mo daw, naman. parang ano ha? Parang ganun nga ha. Ewan ko lang kung isa-search, search natin pag ano. Parang nawala na yung ano ko. Meron dati, pero nawala ngayon yun. Hindi ko alam kung sino nag-overrule. Tinanggal. Parang tinigil yung no contact apprehension. Hindi ko lang alam kung ano na naging storya doon. Baka ganun, yung Ah, maraming nagko-contest. Kasi alam ko may ganun eh. Kunyari, di ba may pwede ganun mo siya nga. i-check? Alam Oo. ko meron Kasi, kang pwedeng check ka ng plate number mo kung may violation ka na. Pag mm, may violation ka at feeling mo hindi naman talaga siya dapat violation, pwede mo i-contest eh. sample na lang yung kinatatay Oyong, yung Oo. kotse nila, Hmm. binenta nila sa ano, napadalan sila ng sulat. Oh, Kasi nga lagi daw parang bawal yung mag-write. Dumami ng dumami yung violation na gano'n. No contact apprehension yun. Walang kasi hindi pa basta, nakalipat yung ownership. o yung pa isa. Hindi Diba? pa nakalipat yung ownership. Sila sinusulatan ng penalty. Mm-mm. Yung pa isa, kailangan maiayos din yung ganoon. Kasi nga, kaya nga lalo ding ano, nagagamit sa ano, wala ding hindi pa rin wala sa ating ganoon Oo. eh. O may batas, hindi lang i-implement. May batas. Wala namang use. Walang use, Walang oo. use. Kumbaga parang kahit ilipat ko, kahit naman hindi ko pa ilipat yan, okay lang. Oo, wala na Parang mga ano. ano pa, okay pa nga yung bagong owner. Kasi nga dahil Mm, dyan, yung parang hindi naman ako ma-violate yung lisensya naman ng dating may-ari. So hindi ko na siya, 'di ba? Unless ibebenta ko na yung sasakyan. oo. Isang nakikita pa namin dito, isa pang difference. Meron kaming mga nakikita kunyaring video na bigla na lang sumasabog yung gulong or merong biglang yung kotse, biglang meron naging ganyan sa kalsada. Kasi ang difference, merong warranty of fitness ng sasakyan. Mm, So, ibig sabihin, ang sasakyan mo, for example, is 10 years up na. mm. Dapat, yung warranty of fitness mo, lagi mong ipapacheck. Kunyari, every 6 months. Pero kapag medyo bago-bago pa yung sasakyan mo, every year, papacheck mo kasi bago pa naman. Pero Mm. kung medyo luma na siya, dapat every 6 months papacheck mo kasi prone na siya sa wear Oo. and tear. So, possible na magkaroon ka na ng problema. So ngayon, nagbe-benefit ngayon tuloy yung may-ari ng sasakyan. Kasi at least alam mo ikaw na okay pa yung kotse mo. Kapag alam mo na kunyari na-issuean ka ng warranty of fitness dito, at least alam mo na safe pang i-drive yung sasakyan mo. Katulad nun, yung last time na nagpa-warranty of fitness kami, kasi di ba si Isabella naka-car seat pa. Mm. So parang merong hindi lang siya ma-check sa ilalim nung sa seatbelt nung mismong
nakalagay yung car seat. Hindi kami inokay. Sabi ko, teka mo, ibalik mo kasi bakit hindi naman nila pinatanggal sa atin. Tapos hindi man lang tinanong sa atin kung saan kukunin. Kasi sa aming may-ari, kumbaga, inano agad nila, dininay agad nila. Whereas, pwedeng tanungin yung owner dapat na ganyan. So, nung binalik namin, chinek naman. No questions asked. Binalik namin, tinanggal yung ano, pinakita yung seatbelt kung sa ganyan. Na okay. Kumbaga yung mga ganong simpleng bagay, nakikita nila, chinecheck thoroughly yung sasakyan. So, okay siya, 'di ba? So, parang, ibig sabihin, kung may mali nga doon sa seatbelt na pinaglalagyan ng car seat ni Isabella, possible na hindi nga safe para kay Isabella yung seat na yun kung hindi siya na-check ng tama. So feeling ko dapat maganda rin yun sa atin eh. Yung may ganun. Kasi may mga karag-karag na talaga na bumibiyahe talaga, di ba? Lalo na mga jeep. Sa tingin ko naman, alam yung mga ano sa atin, alam yan. Kasi Yes. matatalino naman yung mga ano, mismo nga tayo, hindi naman tayo ganong, hindi pa tayo ano, siyempre meron pang mga ano talaga well-educated na tao sa gobyerno na alam yan. Ang hindi lang natin malaman, bakit nga hindi nila na ini-implement dito sa atin? So yun nga sabi natin, kasi sila yung nasa loob, maaaring may dahilan. Tayo nasa labas, tayo nakakita, Mm. marami tayong sinasabi, pero meron, baka hindi rin natin nakikita yung kung ano yung nasa ano nila. Kasi kung tayo alam natin, siyempre baka meron din isa sa kanila or marami sila, alam din nila yon. Hopefully, Saka no? halos pinapattern nga natin yung ano, nakikita naman na Yes. nila sa ibang bansa din ganoon, na maganda ganoon. Ba't hindi ma-implement sa atin? Ha? Pinag-usapan namin, sabi ni Jan, sa Pilipinas naman, nagpapacheck naman tayo ng sasakyan eh. Pinapacheck naman natin. Sabi ko, wait lang. Sabi ko, tatandaan mo, pinapacheck natin yung sasakyan. Pag may naiisip tayo na baka parang may mali sa sasakyan natin, Ang doon lang ganda. tayo nagpapacheck. Common Mm-mm. sa atin yan. Dinadala lang natin sa service center. Kung kumbaga common sa Pinoy, sa atin, na dinadala lang natin sa service center, kung meron tayong ma-observe na merong mali sa sasakyan natin, Mm-mm. bibihira yung mga car owner na regularly pinapacheck nila may sira o wala. Karamihan din talaga sa atin ng car owners, hindi nila ginagawa yung regularly. Dinadala lang talaga kapag nakita nila na mayroon ng ano, may problema yung kotse. So, ang dadating na naman dyan yun, dahil yung may mga sasakyan, hanggang doon lang, bibili lang ng sasakyan, pero hindi na nila kaya i-maintain. Oo. Nahihirapan na sila mag-maintain. Mm-mm. Yung ano din, walang budget or mahina yung income, hindi na nila Bili ka ng ma-maintain. kotse eh. Yun ang problema natin eh. Nakabili ka ng kotse, pero wala na. Hanggang sa nakabili ka lang. Pero Na. pang maintenance, wala na. Given eh. Kasi kailangan mo magsasakyan. So, kailangan mo mag-budget para dyan, di O, ba? given yun talaga. Oo. Tama yun. Kasi dito, wala. O, timo, ang binabayaran namin doble. Di ba sa atin, babayaran mo registration ng sasakyan. Yun lang. Dito, babayaran, unless meron kang ipabago, di ba? May additional na bayad yun kapag meron kang, kumaga bagong ano na naman yun. So dito, bukod nga doon, magpaparegister kami ng sasakyan. Tapos yung warranty of fitness. So, dalawa yung binabayaran namin. I think nagpapaservice din kami. Pag nagpa-warranty of fitness kami, pinapaservice namin sa sasakyan. Regular service. So, So, papasok pa rin yung ano, talaga mahirap yung, kasi kumbaga, pwede pumasok pa rin na mahirap talaga yung bansa natin dahil kaya hindi natin kasi hindi kakayanin. Hindi kaya ng katulad ng sa ibang bansa, bawa yung sa inyo. kaya natin. Dahil, Kasi kung sabi mo na mahirap, hindi tayo mahirap eh. oo nga no? Kasi Paano ang, mo? tingnan mo ha, for example, sabihin nila na wala tayong pampagawa ng road, kaya pinasa nila sa San Miguel. Or wala tayong pampagawa ng bagong airport, kaya pinasa ulit nila sa San Miguel, na bagong Mm, gagawa ng airport ngayon, di ba? I think meron mm. ng ganon. So yung cost na ipapasa nila sa private contractor at yung private contractor na ipapasa naman sa motorista. So kung budget at budget lang, kayang-kaya. Kung walang budget ang Pilipinas, na ibabasa nila yung cost sa private contractor, nagagawa ng paraan kung gustong gawin. Pero kung hindi talaga, wala magagawa. Or ayaw lang nating sumunod, Ayaw natin magbago. Tamad, ayaw magbago. tamad tayong mag-implement. Maaari, Tamad tayong implementation. mag-implement. Tamad mag-implement ng ano. Kasi nga, pag nag-implement ka, pag nahigpitan ng ano, maaring hindi ka na manunungkulan. Baga sa politiko, kung sino nag-implement ng ayaw ng sa atin, yung kultura siguro. Mm-mm. So, sorry ka na lang sa next election. Yun ang problema. So, Kasi ba't kung ka habol mo lagi mag-implement ng boto at kung ang boto habol mo lagi? ilagi power, hindi Power okay. service. Oo. Yeah. Hindi ka, oo. Hindi ka umupo para gawin yung tungkulin mo. Mm-mm. Umupo ka para sa power lang. Correct.
yung centralization ng system din natin. Wala tayong centralized system. Kaya na, nagigigil ako, parang paano mo aayusin yan? Kasi parang kung sasabihin mo na di ba lagi sasabi, hindi mo maayos ang traffic dahil ang mga Pinoy hindi disiplinado. Walang disiplina ang mga Pinoy. Pero babalik tayo, yung nag-implement. So, kung hindi na, given naman na hindi disiplinado yung mga Pinoy. So, ngayon, ang gagawin ng mga namumuno, paluin mo kung hindi O, yun na. disiplinado. Mhm. Strict implementation talaga of the law kasi the law So, itself is already there. pag pinalo mo, susunod, hindi na ikaw mamamalo. Yung hindi na mamalo ang mananalo. At least ikaw, 'di ba, bilang matino, Nagawa mo. nagawa mo Ah, yung ano mo, kumbaga legacy mo na 'yan. tama. Nagawa mo Kaya, yung alam tama mo, na kaya mo yung si duty Dick mo. Gordon, lagi niyang niyayabang ang Clark ang Subic, kasi nga implementation niya 'yon. Oo nga. Disiplina sa loob ng Subic, yung gano'n, yung traffic discipline doon sa ano, Mhm. legacy niya siya. So, lagi niyang niyayabang. So, yun yung magiging, kung di ka man sumunod, kung di ka man nakaupo na ngayon, meron ka ng legacy na hinawakan. Educate nga yun. Patasin ang ano nila. Yun, bigyan mo ng dignidad yung mga ganyan. Kasi sila ng dignidad. Tapos lang maglagyan ng sistema na para sa ano, ganoon. Para pag nanghuli, ganoon. Kaya Siguro. tingnan mo si ano, Pero ayusin. si Bong Nebriha pag nanghuli. Kasi nga may dignidad ako eh. 'Di ba ano bang rango niya? Hindi ko 'Di ba? na Colonel. Ano ba siya? Colonel. Colonel. Oh, 'di ba? Colonel. Ibig sabihin, meron kumbaga kahit pa nasa kalye ako ngayon, meron na ako, kung hindi ko na wala na akong papatunayan ba na yabang. Kasi meron na ako niyan. So ngayon pag naghuli ako, kahit sino ka, hindi ako magpapa-intimidate sa iyo. Ang Sana problema, ganung dignidad ba na meron? nailipat siya. Saan siya? Ng, may nakalaban siya meron siyang hinuling politiko pero Ay shucks, sundan yun ba yung kay Bong Revilla? Oh my God, because of that? Yeah. Ewan ko ha, hindi ako sigurado. Pero nailipat siya. Hindi naman sinasabing demote siya, pero nilipat siya doon sa training na lang. Yung parang training ng mga Oh my God. MMDA. Nakita mo yung Tinanggal power siya mo. doon ha. Pero nakita mo, Tinanggal. very effective siya doon, di ba? Oh, ang galing. Maganda. Maganda ang ano yan. Inaano niya ha. Para lang ano, ibinablog niya pa. Para lang, syempre, protection niya rin. Para nakikita kung paano niya hulihin. At parang ano Mm. nga. Actually, na sinusundan ko yung vlog niya. Yes, ako Maganda. din. Ako din. Tama naman yung ano niya. Tama naman yung implement niya. Kaso nga lang, yun nga, pag may nakabangga siya, na ganun ka, Na mas o di ba, powerful. bigla siya nawala, di ba, sa EDSA? Oo Nawala nga, siya sa no? Oo nga. Because of mga that, doon, grabe. parang tinago na lang, ano siya, nilagay siya, hindi naman sinabing demotion, parang kunyari lang, nag-reshuffle. Siya pa yung Ganun ang power ng pa. nag-apologize, di ba? Oo, di ba? Grabe talaga. Nag-ano pa siya. O di ba, pero biglang nawala siya sa ano ng Oo nga. MMDA, di ba? Oo nga. Parang dati halos parang siya ang mukha ng MMDA. Kasi tingnan mo, yung mga enforcer niya, nagkakaroon din tuloy ng yabang. Kasi nga, dahil yung leadership niya, Tama. okay. So, yung mga tao niya tuloy, hindi nagpapa-intimidate dun sa mga Tama. Kasi magagandang may, sasakyan lang at may power, di ba? walang pinapalampas si Bong kasi na ano, kahit mapapolitiko pa siya, ay ayun, nakakuha ng ano, parang sinasabi, nakakuha ng katapat. Actually, sa number one pa lang sa kuhanan pa lang ng lisensya eh. Ilang percentage yan ng hindi totoong license? Ilang percentage yan ng hindi nakakaintindi ng kinukuha nilang license? Yung responsibilidad nila sa paghawak ng driver's license. So, lahat tayo na nagmamaneho, hindi man tayo nagmamaneho pero gumagamit tayo lahat ng kalsada, mapasaang bansa man tayo o gobyerno, importante na alam natin na kahit hindi tayo nakikita, gawin natin kung ano yung tama. Kasi ang kalsada talagang naandyan yan is number one para sa safety ng lahat. Sa safety mo lalo. Kasi lahat tayo rito talaga, ginagamit natin ng kalsada, may gumagamit din ng ibang kalsada, irespeto natin lahat ng nakikita nating rules yan. May nakakita o wala, sundin natin. Nasa bansa ka man o wala, sundin natin. So sa lahat ng mga followers namin na nagdadrive, mag-iingat kayo palagi habang kayo nakikinig dito. Makafocus lang kayo sa driving ninyo at saka sa mga tumatawid, mag-iingat din kayo. Nakamamatay ang pagiging tanga. Sa totoo lang. So, thank you sa lahat ng mga nakinig at nakasama namin. Again, thank you sa continuously nagpa-follow sa aming every episode. And we will see you again next time. Again, thank you, Jimmy Barco, for joining our first episode for the second year of this podcast. Again, si And for June. this, we'll say good night and God bless us all. Bye. Ay.